Taon din yun, parang pasasalamat natin sa kanilang suporta. Sa lahat ng mga vlogger na charity vlogger, invite natin. Yes. Mga charity. Marami yan. Parang collaboration na rin po siya. Collaboration. Frankie. Kahit si Ruel of Malalag, invite natin. Sila pa yung mga nagcha-charity. Oh, yun oh, Kategram ha. Marcos TV. Virgilin Curse. Virgin oh. Marcos TV, ano din, napapanood ko din po yun. Kategram ha, may Invite mo na niluluto. rin yung mga antay. Ha? Invite mo na rin yung mga Lahat, antay. puti antay, invite natin. Kahit si Brother Jose, invite natin. Ba't po naligaw sa amin yun? I love you, brothers. I love you. I love you mga chup-chup. Ayan. Sa bagay, ka-business nga pala, di ba? Pabulusok na rin yung kanyang mga views, di ba? Bumababa na rin. Kaya syempre, bilang isang vlogger kasi, para umangat ulit yung channel mo, pumunta ka doon or maghanap ka ng mga trending na mga issues, doon ka rin papasok para mapansin ka ng mga tao. May mga pupunta sa'yo, may mga manonood sa'yo kasi bago ka pa lang sa larangan, syempre, sabihin nila, ano kaya ang masasabi ng taong ito? Sabi ko nga, curiosity ng mga tao, hindi talaga nawawala yan. Siyempre, bago ka pa lang, tapos tinapik mo siya. Siyempre, yung mga tao sasabihin nila, paano rin kaya umatake ang tao nito? Siyempre, makikurious sila, pupuntahan nila ang vlog mo. Of course, tataas kang bigla, di ba? Mananatili ka doon ng ilang araw, di ba? At tapos nung siyempre, bumalik ka na sa dati dahil maraming ganito ganyan. Kapag bumaba ka na naman, hahanap ka na naman ng i-vlog mo na magpapataas na naman ng views mo. So, ganun po ginagawa ng mga vlogger na mga pabulusok na. Diba? Minsan nga, nagko-collab sila. Tignan nyo sila. Nagtulong-tulong sila. Pero, puwing talaga sa mata, Madam Maria Tago. Wow, puwing talaga kami sa kanilang mga mata. Ito naman ang masasabi ko. Hindi kami magiging puwing sa kanilang mga mata kung wala naman silang ginagawang hindi maganda. O diba, kung nagsalamin sila or pumikit sila, di hindi sila mapupuwing. Kaso, dilat ang kanilang mga mata, kaya napuwing talaga sila. Diba, just like sinasabi nila na, syempre, kapag meron kang ginawang hindi maganda, babalik talaga sa'yo. At yung mga lahat ng sinasabi mo, ibinabalik din nila sa'yo, di nga ka. Di po ba? Kasi hindi naman basta-basta magsisinungaling yung isang tao na sabihin niya na ganito, ganyan, kung wala naman, basta magsisinungaling yung isang tao na sabihin niya na ganito, ganyan, kung wala naman din siyang basehan. Diba? So, ang dami nilang sinasabi. Puwing talaga. Kaya naman pala parang napuwing ako. Yun na yun. Ang talino nyo naman. Ngayon ko lang nalaman yun Ate Daisy Talagang masasabi ko na nakakapuwing kayo. Baka naman hindi naman kaya kayo nakakapuwing dahil parang alikabok lang kayo sa aming mga mata. Sinasabi mo pa na kayo talaga ay nakakapuwing. Binasa mo lang naman yun sa comment section. Kung kayo man ay nakakapuwing, kagaya ng sinasabi ko, papapikot tuloy ako dahil alikabok lang kayo sa aming mga mata. Alam nyo ba yun? Magbabasa ka na lang din, hindi mo pa naiintindihan. Pinanindigan mo pa talaga, no? Inutuko ka lang nung nagko-comment parang sinabi mo na sinabi ng mga katekram na nakakapuwing talaga kayo. Walang ganun. Ang nagsabi lang nun, yung nag-comment sa'yo. Kaya huwag ka nang magsabi na ito lang ang masasabi ko. Hindi kami makakapuwing, hindi ko maintindihan. Sa kanilang mga mata, kung kami ay nakasalamin, kung kami ay nakapikit. Pero ano ang relevance ng nakasalamin at ng nakadilat? Ano yun? Parang MEMA lang? Alam mo yung ibig sabihin ng MEMA? Mema lang? Pag wala ka nang masabi, matulog ka na lang, huwag ka na magsalita. Ganun yun. Kasi parang pinapalabas mo na you are smart. No? Ang tingin ko sa'yo parang lahat may kapaliwanagan ka. Kahit hindi kailangan ipaliwanag, pinapaliwanag mo No? Daig mo pa ang ilaw sa pagpapaliwanag. Kung ganyan na ganyan lang din naman, total pagod na siguro yung araw. Ikaw na lang Ate Daisy yung pumalit ng habang panahon sa solar system bilang aming araw. So kailangan daw nakasalamin at nakapikit para hindi mapuwing. Ang galing.
Oo nga, no. Gagawin ko yan. Nakalimutan ko lang yung salamin ko, eh. Pero gagawin ko talaga yan, gagawin ko. Oo. Promise, Ate Daisy. Kahit na walang kakwenta-kwenta at mema ka lang, susundin ko. Bakit? Kasi wala rin ako magawa. Hindi lang ako mema ngayon, kung hindi, meme pa. Inaantok na ako, gusto ko na magmeme. No? Pero dahil pinakinggan kita, just for the sake, sige, baka mag-sunglass na rin ako at baka magsalamin na rin ako at pumikit. Mamaya kapag dating ko sa bahay, pag inantok na ako, pipikit ako. Pero hindi dahil sa pagkapuwing, kasi wala namang kwenta yung sinasabi mo, eh. No? May masabi ka lang, eh. Tapos dinugtong mo pa dun sa hindi naman kayo nakakapuwing kung wala naman kaming ginagawang hindi maganda. Ang galing, no? Nakakatakot naman kayo na para bang lahat ng gagawin namin na mayroong kakulangan o pagkukulang o magkamali kami ng minsan, nakakapuwing na kayo kagad, mapupuwing na kagad kami, ganon. Tapos dinugtong mo pa doon sa kapag may hindi ginawang maganda, babalik sa kanila o babalik sa amin kung kami ay mayroong ginawang hindi maganda. Tama ba? Sa pagkakaalam ko noon, ikaw yung merong hindi ginawang maganda. Ngayon lang kita na-reaksyonan ulit, sa totoo lang. No? Pero tumatak sa akin at hindi ko makakalimutan yung ginawa mo, no? Na panloloko na sinasabi mong hindi pumunta sila Tatay Tekram at nandun na ang DSWD at ang mga pulis doon mismo sa, kung hindi tayo nagkakamali, doon sa barangay ba yun, no? Na dapat pagkikitaan nila, wala naman pala. Tapos sabi ng kasama mo na Ninong, maling-mali, hindi naman daw totoo. At gumanon pa nga, sabi, ay, patay. Sabing ganon. Kasi nga nagsinungaling ka nun, di ba? Kagaya sa sinabi mo ngayon, di ba, dinukton mo rin na hindi naman magsisinungaling ng walang basehan ang isang tao kung, basta parang ganon, hindi ko na itutuloy. So, ibig sabihin, aminado ka na nagsinungaling ka nun. So, kapag bumalik pala sa'yo yung mga sinasabi mo, kagaya na sinasabi mo ngayon, nga ka. Ayun pala yun. Kaya naman pala dun sa thumbnail ko, nakanganga itong si Brother Jose. Ngayon, ituloy na natin. Actually, walang kwenta yung una mong mga sinabi dito, eh. Dito tayo dun sa sinasabi mong kay ka-business na papalubog na, no? Ganun din yung nagko-collab sa mga katekram, sila Tatay Tekram, ang mga kalingap na sinasabi mong papalubog na, naniniwala ka talaga doon. Ganun pala yun, no? Sa pagkakaalam ko, bago nagpunta ang kalingap, kila Tatay Tekram, galing pa sila doon sa Family Feud. Sa pagkakaalam ko kasi, yung mga nag-guest, no, sa Family Feud, no, yung mga nandoon sa mainstream, pinipicture sa mainstream para maglaro o para mag-guest, talagang masasabi natin na hindi naman lumulubog, no? Kaya sila nagko-collab ay para magkaroon po sila ng tinatawag na bonding. Hindi dahil sa kung anumang pakinabang. Kahit na may kanya-kanya yung mga followers o komunidad, ang importante dito yung pagsasamahan. Hindi paggagamitan na kagaya ng ginagawa nyo. No, doon sa sinasabi mong papalubog, yung mga karamihan na binabanggit mo, parang applicable kay BJ. Huwag kang ganun kasi ang mangyayari dito, masasaktan si BJ sa sinasabi mo. Ha? Nakita mo na ikikulab dito kay Dave. Anong mangyayari ngayon dyan? Parang pinaparinggan mo ngayon si BJ. Pag nagkataon, alam mo, yung ginagawa mo, hindi pa kayo nagtatagal na magkasama, baka bigyan ka ng alert level number 1, 2, 3, 4, 5 ni BJ, mataranta ka, Ate Daisy. Kasi yung sinasabi mo na palubog, hindi applicable sa mga katekram community, hindi applicable kila ka-business, hindi applicable sa kalingap. Applicable yon doon sa inyo at kay BJ. Ganun ba kakitid ang utak nyo pag nakita nyong nag-collab para na lang sa views? Ganun ba? Hindi ba pa pwedeng brotherhood or samahan? No? Pamilya ng mga charity vlogger, at sinasabi mo pa na kapag ang isang vlogger papalubog na, naghahanap ng mga issue, naghahanap ng mga eco-content na mga issue. Sa pagkakaalam ko, yung mga vlogger na sinasabi mo, hindi naman issue ang hinahanap niyan kung hindi yung mga matutulungan. Charity vlogger nga sila Baka yung sinasabi mong mga issue, si Brother Jose, kasi nga nandoon siya ngayon sa issue. Kasamahan mo yan. Huwag mong pinaparinggan si Brother Jose kasi nga siya ang unang tinatamaan dyan. Mag-iisip ka kasi, Ate Daisy. Bagay pa naman kayo ni Brother Jose. Ikaw si Daisy at siya naman si Donald Duck. Diba? Yan ano sinasabi natin Ang dami mong sinasabi. Sa pagkakaalam ko noon, may nalalaman ka pa na hindi magsisinungaling isang tao kung wala naman siyang basehan. So anong ibig mo sabihin? Ikaw may basehan. Dahil sa pagkakaalam ko, nagsinungaling ka dati, diba?
Tapos magsasalita ka ngayon na kapag mayroong mga hindi magagandang bagay na ginawa, ibabalik sa'yo at tapos nga. Parang ikaw yun eh. Masyado ka yatang sadista sa sarili mo. Kasi parang pinaparinggan mo yung sarili mo. Pinaparinggan mo ba? Very bad. Very bad. Kung ako sa inyo, mag-collab na lang din kayo. Kayo nila BJ, no, Ate Daisy, yung mga ninong na iba ni Dave, yung mga iba pang basher ng Kalingap, mag-collab kayo. No, total, sabi mo nga, birds of the same feathers are the same birds. Diba? Parang ganun yun yung kasabihan. Ano yun? Flock together. No, hindi. Birds of the same feathers are the same birds. Mag-collab kayo ng mga mga antay. No, nandiyan sila Joel Salcedo, sila Federico, sila Makagago, no, ikaw, si BJ, sino pa? Sino pa yung mga dito, yung malapit na sa dagat-dagatang apoy. 'Di ba kayo 'yon? O mag-collab kayo. Total pare-pareho naman kayong walang kredibilidad. Mag-collab din kayo para mas maganda, magpataasan kayo ng channel, magpataasan kayo ng views. Ganun. Pati ba naman yung pagko-collab ng Kalingap nila Tatay Tekram, nila Ka-Business, pinapansin nyo pa. No, ginagawa nyo ng maling interpretasyon. Napakasimple lang naman no? Isang pamilya nagsama-sama para maging masaya, para magkaroon ng matibay na pagsasama. Tapos ang pakahulugan mo dahil papalubog na. Baka naman yung mata nyo yung lubog na, pati yung mga utak nyo. Bakit hindi mo sinabi kay BJ yan? Baka nakakalimutan mo, Ate Daisy. Ganyan ang ginagawa ngayon ni BJ kay Dave, di ba? Tapos sumagot pa siya patungkol doon. Ano ang sabi ni BJ? Anong sabi ni BJ? Bagay nga kayo magkasama eh. Sabi ni BJ, ano ibig nyo sabihin? Na hindi na babawiin yung pera. Nasabi ng attorney, dapat kay Dave na yon. No? May karapatan siyang bawiin. Ang pinag-uusapan lang naman natin, ang sinasabi ko noong nakaraan, ang sabi ni Dave, hindi niya na iniisip. Hindi ko naman sinasabi na hindi niya na totally babawiin. Ang sabi ko, hindi niya na iniisip. Kasi ang gusto kong ipakita rito, ipaliwanag doon, na hindi nakapokus ngayon si Dave doon sa pagkuha ng pera. Ang nais niyang maintindihan kung bakit daw ginawa sa kanya yon. Pero itong si BJ, nagko-concentrate masyado dito sa datong na aabot ng halos 3 milyon hanggang 5 milyon. Paulit-ulit para siyang parot. Napaka-obvious na gusto niya lang magkaroon ng views. Na gusto niyang siyempre magkaroon ng simpatya. Nagkaroon pa siya ng pa-survey doon sa kanyang live kanina na sinasabi niya kung meron daw ba siyang naitulong. Tapos yung mga nanonood naman doon, mga kapanalig niya, natural, inuuto niya lang yung sarili niya. No? Kung baga, tanong niya, sagot niya rin. Masyadong bias. No? Niloloko niya lang yung sarili niya. Dapat magtanong ka doon sa mga katekram para malaman mo talaga yung tunay na sagot. Yan, ngayon nag-iisip ka, no? Nag-iisip ka. Ate Daisy, Brother Jose, galing-galingan nyo pa. Kasi wala na akong masabing matino No, partida, inaantok na ako. At wala rin akong masabi ngayon, mema lang ako. Actually, gusto ko lang mag-upload ngayon. Kasi sayang yung algorithm. Yun lang naman, kahit na walang kwenta yung pinagsasabi ko, pero ibinagay ko na rin sa inyo. Naintindihan nyo? Yun lang yun, huwag na kayo mag-isip.